Nakatakda pong iuwi sa kani-kanilang probinsya ang 16 na sundalo na sawi nang makaengkwentro ang Abu Sayyaf nitong weekend. Sisimulan na rin ngayong araw ang investigasyon sa insidente. May news to go si June Veneracion. June? Maris, katatapos lang nitong misa para nga sa 6 na sundalong napatay ng Abu Sayyaf sa Basilan noong linggo ng umaga. Ang misa ay alay para sa kanila bago sila ibalik sa kanilang probinsya. Sila po ay mga miyembro ng 64th Infantry Battalion ng Philippine Army. Alas 10 ng umaga, ang nakatakdang departure honors para sa kanila sa Edwin Andrews Air Base. Dito rin sa Zamboanga City kung saan sila isasakay ng C-130 para maiuwi sa kanilang mga pamilya. Nagsasagawa ng road security ang mga sundalo nang maunahan ng may 20 miyembro ng Abu Sayyaf. Kabilang sa mga napatay ay ang batang opisyal na si Second Lieutenant June Corpus, nakakagraduate lang sa Philippine Military Academy ngayong taon. 4 na buwan pa lang siyang nakadestino sa Basilan. Si Corpus, ang unang miyembro ng PMA Class of 2014 na killed in action. Ngayong araw na nagsimula ang investigasyon sa insidente sa Basilan, alinsunod sa utos na rin ni AFP Chief of Staff General Gregorio Catapang para malaman kung may tactical lapses. Ayon kay Rear Admiral Reynaldo Yoma, Commander ng Joint Task Force Zamba Sulta, layo ng investigasyon na malaman kung ano ang mga dapat maging pagbabago para hindi maulit ang nangyari. Naunahan lang daw talaga ang tropa ng Army ng mas maraming Abu Sayyaf na mas maganda pa ang pwesto. Pero kahit ganoon na nangyari, hindi naman daw matatawaran ang kabayanihan ng 6 na sundalo na nakipaglaban kahit sila ay dihado. At yan ang latest mula rito sa Zamboanga City. Balik sa'yo, Maris. June, yung sinasabi sa mga paunang balita na diversionary tactic, ito nga nangyari sa Basilan para malihis yung atensyon ng mga militar sa mga operasyon naman ng Abu Sayyaf sa Sulu. Talaga bang ito yung sitwasyon ngayon dyan, June? Yun daw yung intent itong pag-atake na ito, Maris. Actually, bago mangyari itong pag-atake sa Sumisip Basilan, ay nakakatanggap na ng mga intelligence report ang militar dito na magkakaroon nga ng mga ganyang harassment na gagawin ng Abu Sayyaf. Pero kahit nangyari yan, kahit nagtagumpay sila sa ginawa nila na yan, na talagang naunahan nila yung 6 na miyembro ng Philippine Army, ay focus pa rin daw yung militar dito sa kanilang misyon na tugisin ang Abu Sayyaf, yung Abu Sayyaf sa Sulu, at maging yung Abu Sayyaf sa Basilan. Wala naman daw silang problema kung sa number of troops ang pag-uusapan dahil sapat daw ang kanilang tropa sa Sulu at sapat din ang kanilang tropa sa Basilan, Maris. Ito, June, na mga sunod-sunod na mga engkwentro ng mga militar sa Abu Sayyaf na in the past sinasabi na medyo nababawasan na itong Abu Sayyaf na ito. Pero does this prove na the Abu Sayyaf group is still forced to reckon with, June? Yung forced to reckon with, Maris, medyo debatable para sa kanila yan. Pero ang hindi madi-deny dito, hindi mo pwedeng sabihin na spend force na itong grupo na ito talagang dahil nakakapag-conduct pa rin sila ng mga kidnapping, nakakapag-conduct pa rin sila ng mga harassment, nakakapag-conduct pa rin sila ng mga pang-ambush sa tropa ng pamahalaan. Napakatagal na problema na ito. Sabi nga ng isang nakausap nating kaanak ng isa sa mga napaslang na sundalo, ilang buhay pa ba daw ang kailangan mawala, ilang buhay pa daw ang kailangan malagas bago tuloy ang magkaroon ng kapayapaan, hindi lamang sa Basilan, kundi pa din rin sa kalapit na probinsya ng Sulu. Kaya challenge pa rin talaga ito sa militar. Ano bang dapat nilang gawin? Sinasabi nila intense yung kanilang pursuit operation sa mga ito, pero napakahirap. Sinasabi nga ng mga military experts na talagang it's easier said than done itong mission nila dito sa 2 probinsya na ito, Maris. Maraming salamat, June Veneracion. Ingat kayo dyan.